Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay muling dadako sa ating pag-aaral sa ating serye sa Gospel of John. Tayo po ngayon ay dadako na sa John 3:16. Kung kayo po ay may mga Biblia, maaari po kayo makibukas sa akin sa John 3:16. Pabasahin ko po. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, muli kaming dumudulog sa iyong harapan. Samahan mo po kami sa pangangaral ng iyong salita. Buksan mo nawa, Panginoon, ang aming puso at isipan, lalo na ang mga makikinig upang maunawaan namin at mapahalagahan ang kapahayagan ng iyong salita sa tulong ng iyong Santong Espiritu. At nawa ang pangalan mo lamang ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ating nakaraang pag-aaral sa John chapter 3 verses 11-15, tinalakay natin ang mensaheng pinamagatang What is the message of Jesus from heaven? Ito ay patungkol sa mensahe na daladala ni Jesus mula sa langit patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa tao na makakamit sa pamamagitan lang ng pananampalataya o by faith alone. Ang pananampalatayaan natin, ang panampalatayaan natin ang buong persona ng Panginoong Hesus, hindi lang bilang tanging tagapagligtas, kundi bilang Diyos na nagkatawang tao. Isinugo ng Diyos Ama sa lupa para bayaran ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus upang ang sinumang manampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinalakay din natin ang sinabi ng Panginoon kay Nicodemo at sa lahat ng nakikinig na Israelita patungkol sa magaganap sa hinaharap kung paano iahandog ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At ngayon naman, dadako na tayo sa John 3:16 upang bigyan diin ang bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa pagliligtas ng tao o sa pagliligtas niya sa tao. Ito na yata ang isa sa mga pinakapopular at pinakamahalagang talata ng Biblia. Kung may magtatanong sa iyo, ano nga bang bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mensaheng hatid sa atin ng krus ni Kristo, paano mo ito sasagutin ng ayon sa katotohanang sinasabi ng Biblia? Kung nais mong malaman, pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang What is the message of the cross? What is the message of the cross? Ano ang mensaheng hatid sa atin ng cross o ng krus ni Kristo? Tatlong bagay ang ating pag-aaralan. What is the reason, the remedy, and the result of the cross of Christ? The reason of the cross, the remedy of the cross, and the result of the cross. Basahin muli natin ang John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan sa krus ang pinakambrutal na paraan ng death penalty na ibinibigay ng mga Romano sa isang kriminal. Ngunit ano ang dahilan kung bakit nagawang ipahintulot ng Diyos na danasin ng anak niyang si Jesus ang kalunos-lunos na parusa sa krus na dapat sana ay para sa atin? Ano ang mensahe ng krus na nais ipaiwatig ng Diyos sa tao? Si Jesus ay anak ng Diyos at ang ikalawang persona ng Diyos. Siya ang ipinadala ng Diyos Ama para tubusin ang tao sa kaparusahan ng kasalanan. Itinakda siyang mamatay sa krus bilang kabayaran ng kasalanan. Ngunit bakit siya ang kailangang ipadala? Bakit kailangang ipako ng tao ang Diyos na lumikha sa Kanya? Bakit si Jesus na walang kasalanan ang kailangang maging alay o sakripisyo upang mabayaran ang ating mga kasalanan? Bakit?
What is the reason of the cross of Christ? Diyan papasok ang unang salita ng John 3:16. Sapagkat, bakit? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Dahil imbis na tayo ang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, ngunit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. What is the message of the cross? Ang unang mensahe ng krus ay nakapaloob sa kung ano ang dahilan ng krus ni Kristo. What is the reason of the cross? Sacrificial love of God. What is the reason of the cross? Sacrificial love of God. Ang mensahe ng krus ay makikita lang natin nang ibigay ng Ama bilang sakripisyo ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Kung isa-summarize mo ang buong Biblia sa isang salita, ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang pinakang popular na talata sa buong Biblia na kahit na paslit na bata sa Sunday School ay kayang bigkasin at kabisaduhin. Ngunit dahil sa pagiging pamilyar ng talatang ito, hindi na nakita ng marami ang lalim at tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya ang talata ding ito ang paboritong talata ng mga maling tagapagturo kung saan inabuso nila ang maling gamit ng salitang pag-ibig. Ano ang tunay na mensahe ng pag-ibig ng Diyos at paano ito inabuso? Isa-isahin natin. For God so loved the world. Una ay ang maling pagkaunawa ng iba sa kahulugan ng salitang world o sanlibutan. Sinasabi ng ibang tagapagturo na ang sanlibutan daw na inibig ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng tao sa buong mundo, pati na ang mga taong namatay mula pa sa panahon ni Adan, ang mga napunta sa impyerno at maging ang mga nabubuhay na hindi nanampalataya sa Kanya. Ito ang paniniwala ng mga universalists. Naniniwala sila na kung si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat daw di umano ay maliligtas pa rin sa bandang huli. Ngunit ganito pa ang sinasabi ng Biblia. Sinabi mismo ng Panginoon sa Luke chapter 16, 19-31 sa talinhaga ng mayaman at ni Lazaro, na ang mga taong napunta na sa impyerno ay hindi na maaari pang maligtas o malipat sa langit. Bakit? Dahil ayon sa Panginoon, lahat ng pagkakataon ay ibinigay na sa kanila noong sila ay nabubuhay pa para magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya kapag sila ay namatay nang hindi nakapagsisisi at napunta sa impyerno, hindi na mababago ang katatayuan nila at hindi na sila maaari pang maligtas. Sinabi din ng Panginoon sa John 3 verse 18, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa makatuwid, kung hinatulan na ang mga hindi mananampalataya, mali ang itinuturo nila na maliligtas pa sa bandang huli ang lahat ng tao. Napakadelikado ng maling turong ito. Bakit? Dahil kung ituturo mo sa mga tao na kahit hindi sila manampalataya ay maliligtas din sila sa bandang huli, parang mo na rin sinabi na kahit na magpatuloy sila sa pagkakasala at kahit hindi nila iwanan ang kasalanan, ay maliligtas pa rin sila. Alam niyo kung ganyan din lang, ano pa ang saysay ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan? Kung kahit hindi ka magsisi at manampalataya, ay maliligtas ka pa rin. Kaya lumalabas na mali ang pagkaunawa nila ng ibig sabihin ng sanlibutan sa talatang ito ay ang lahat ng tao sa buong mundo, kasama ang mga di mananampalataya na namatay na at nasa impyerno na. Ikalawa, itinuturo naman ng iba na namatay si Kristo para sa kasalanan ng lahat. Ngunit, ang epekto ng kapatawaran at kaligtasan ay hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga mananampalataya at magsisisi ng kasalanan.
Kung totoo man ito, lalabas na nasayang ang dugo ni Kristo na inalay niya maging sa mga taong hindi maliligtas. Alam natin na hindi masasayang at hindi mauuwi sa wala kahit isang patak ng dugo ni Jesus na inalay niya para sa kapatawaran. Ang mga pagkakamaling ito ay dahil sa maling pagkaunawa sa kahulugan ng salitang sanlibutan. At ito ay dahil sa may iba't ibang kahulugan ng salitang sanlibutan sa Biblia, konforme sa kung ano ang konteksto nito. Halimbawa, sa Efeso chapter 1 verse 4, ginamit ni Pablo ang salitang sanlibutan upang tukuyin ang mundo o ang lupa na nilikha ng Diyos. Sinabi dito, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa 1 John chapter 2 verse 15, ginamit naman ni Juan ang salitang sanlibutan para tukuyin ang makasalanang pamumuhay sa mundo. Sinabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sa John chapter 15 verses 18 to 19, ginamit ng Panginoon ang salitang sanlibutan para tukuyin ang mga di mananampalataya na napupuot sa mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. At sa John 3:16, iba rin ang kahulugan ng salitang sanlibutan. Kaya kung napakaraming kahulugan ng salitang sanlibutan, paano natin malalaman kung ano talaga ang kahulugan nito? Kaya nga tayo inuutusan ng Diyos na saliksikin at pag-aralan mabuti ang kanyang salita at hindi maging tamad upang maunawaan natin ang kahulugan nito kumporme sa ibig ipakahulugan ng konteksto nito. Kaya sa ating pagsisimula, upang maunawaan natin ang kahulugan ng salitang sanlibutan sa John 3:16, unawain muna natin ang konteksto kung bakit sinabi ng Biblia na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Una, huwag nating kalilimutan na ang kausap ng Panginoon dito ay si Nicodemo, na isang Pariseo at isang Israelita. At hindi tayo. Sa paniniwala ni Nicodemo at ng mga Israelita, ang pag-ibig ng Diyos ay nakalaan lamang para sa Israel. Kung kaya ang paniniwala nila, ang maliligtas lang ay ang piniling bayan ng Diyos, ang Israel at hindi ang buong sanlibutan. Kaya itinuwid ng Panginoon ang mali nilang paniniwala nang sabihin nito sa John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng uri ng tao sa buong sanlibutan. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John 10 verse 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ibig sabihin, may iba pang tupa o mananampalataya na hindi mula sa kawan ng Israel. Sabi pa ng Panginoon, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sinabi dito na sila din ay susunod sa Panginoon katulad ng Israel. Ang Israel at lahat ng inibig ng Diyos sa buong sanlibutan ay magiging isang kawan at ang Panginoon ang kanilang magiging pastor. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 12, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at mga Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Sa makatwid, ang kahulugan ng salitang sanlibutan ay humanity o lahat ng uri ng mamamayan sa buong mundo. Hudyo man o Hentil o Griego. Dalawa lang ang klase ng tao sa pananaw ng mga Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. At kung hindi ka Hentil, kung Hentil ka, sinasabi nila na hindi ka maliligtas. Ngunit ipinahiya ng Diyos ang pagiging racist
ng Israel nang sabihin niya na ang pag-ibig ng Panginoon ay para din sa mga hintil na tulad ng mga Pilipino, Chinese, Japanese, European, American o African. Minahal ng Diyos ang lahat ng uri ng tao. At para hindi tayo magkamali ng pagkaunawa sa salitang sanlibutan, matapos sabihin ng Panginoon na iniibig niya ang humanity o ang lahat ng uri ng tao sa sanlibutan, naglagay pa siya ng qualifier o pagkakakilanlan kung sino ang tinutukoy niyang uri ng tao sa sanlibutan na kanyang minamahal. Anong sabi ng Biblia? Whosoever believes. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Sa makatwid, minamahal ng Diyos ang sino man sa sanlibutan na susunod at mananampalataya kay Jesus at sa ginawa nitong pagliligtas sa krus. Tanong, ibig bang sabihin nito ang minamahal lang ng Diyos ay ang mga sasampalataya lang kay Jesus? Paano na ang mga hindi sasampalataya hanggang sa sila ay mamatay? Paano na ang ibang relihiyon na hindi Kristiyano? Hindi ba sila mahal ng Diyos? Sagot, in a sense, mahal ng Diyos ang kahit na sinong tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 45 na pinauulan ng Diyos at pinasisikat niya ang araw sa lahat ng masama at sa mabuti. Tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. Iniingatan ng Diyos ang mundong ito. At ang tawag diyan ay common grace or the love of God to all humanity na ibinibigay niya sa masama at sa mabuti, sa mananampalataya o hindi. Subalit iba ang pag-ibig na tinutukoy ng John 3:16. Dahil ang tinutukoy na sanlibutan dito ay ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Yesus at sa kanyang ginawa sa krus. Ito ay tinatawag na saving love o espesyal na pagmamahal ng Diyos na nakapagliligtas. Subalit kung minahal ng Diyos ang lahat ng tao, bakit mayroong hindi maliligtas? Sinabi ng Panginoon sa John 3:18, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit? Sinabi ba dyan ng Panginoon na hinatulan sila dahil hindi sila minahal ng Diyos? Hindi. Pero bakit hindi sila maliligtas? Tuloy natin ang pagbasa. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi man matanggap ng iba ang kaligtasan ng malayang iniaalok ng Diyos para sa lahat, hindi ito dahil sa hindi sila inibig ng Diyos, kundi dahil sa tinanggihan nila at hindi nila pinanampalatayaan ang Panginoong Hesus. Tandaan niya itong mabuti. Ang lahat ng taong isisilang sa mundo ay patay sa kasalanan at nakatakdang parusahan ng Diyos pagsilang pa lang. At yan ang sinasabi ng Biblia. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na siyang tanging tagapagligtas at natitirang pag-asa ng bawat tao upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay maligtas sa tiyak na kaparusahang naghihintay sa atin. Ang kaligtasan ay malayang iniaalok ng Diyos para sa lahat. Ngunit kapag ang natitira niyang pag-asa para maligtas ay tinanggihan pa niya hanggang sa siya ay mamatay, wala na siyang natitirang pag-asa. Siya na ang pinakakawawang tao sa buong mundo at sa huling paghuhukom na darating. Sinabi ng Panginoong Yesus na hinahatulan na siya. Generally, minahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang tawag diyan ay common grace. Ngunit may espesyal na pag-ibig ang Diyos na inilaan niya kahit na kanino o kahit sino man na mananampalataya at susunod sa kanyang anak. Ang pag-ibig na ito ay para sa mananampalataya. Ang dahilan o reason kung bakit ibinigay ng Ama si Jesus sa atin para mamatay sa krus. At ito ang pagmamahal sa sanlibutan na tinutukoy ng John 3:16.
What is the message of the cross? Ano ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak? Para mamatay sa mga mananampalataya. What is the reason of the cross? The sacrificial love of God. At para sa ikalawang puntos, muli nating basahin ng John 3:16. For God so loved the world. Kailangan din na maunawaan muna natin ang ibig sabihin ng salitang so, ng for God so loved the world. Ano ibig sabihin ng salitang so? Ibig sabihin ng so ay in that manner. Sa Tagalog ay sa ganoong paraan. Tinutukoy nito ang sinabi ng verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilangang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ibig sabihin, kung nais mong talagang maunawaan kung bakit kailangang mamatay si Jesus sa krus, unawain natin ang analogy o ilustrasyon na ibinigay ng Panginoon kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas sa ilang. Sa Numbers chapter 21 verses 4 to 9. Sabi rito, nang magkasala ang mga Israelita sa Diyos, pinadalhan sila ng Diyos ng makamandag na mga ahas. Marami sa kanila ang namatay at marami ang mga naghihingalo na humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit hindi sapat ang paghingi ng tawad o pagsasabi ng sorry sa Diyos. Kung minsan sa ating mga tao, napaglulubag na ang loob natin, kahit sa simpleng sorry o paghingi ng tawad, na mga nagkakasala sa atin. Bakit? Dahil alam natin na katulad ng ating kapwa, nagkakamali at nagkakasala din tayo. Pero hindi ganun sa Diyos. Ang Diyos ay banal at labis na namumuhay sa kasalanan. Hindi siya nagkasala sa atin kahit minsan para gawa natin siya ng kasalanan. Kung kaya, sa Diyos, ang tanging remedyo o solusyon para mapaglubag natin ang galit niya sa ating kasalanan ay ang maibigay ang hinihingi ng batas ng Diyos na kabayaran sa kasalanan. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang kabayarang hinihingi ng batas ng Diyos para sa kasalanan? Hindi sorry, hindi paghingi ng tawad, kundi kamatayan. Hindi ba napakalaking kabayaran ng kamatayan para sa kasalanan? Tama ka. Dahil napakalaki ding Diyos ang nagawa natin ng kasalanan. Ngunit kung babayaran ng lahat ng tao ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, mamamatay at mauubos lang ang lahat ng tao sa buong mundo. Bakit? Dahil lahat ay may kasalanan, kaya lahat ay kailangang mamatay. Kaya hindi rin ang kamatayan natin ang remedyo o solusyon. Ang kailangang mamatay bilang alay sa kasalanan ay yung taong walang kasalanan. Dahil iyon ang hinihingi ng batas ng Diyos at iyon ang makakapag-satisfy o makapagpapalubag sa galit ng Diyos sa kasalanan. Pero hindi ba walang tao na walang kasalanan? Tanging ang Diyos lang ang walang kasalanan. Pero papaano mamamatay ang Diyos sa krus? Mayroong bang Diyos na namatay? Wala. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, kailangan pang magkatawang tao si Kristo, ang Diyos anak, para ganapin ang hinihiling na kabayaran ng batas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Ang Diyos ang ating nasaktan, ngunit ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pagganap ni Jesus sa hinihingi ng batas ng Diyos na kamatayan ang naging tanging remedyo o solusyon sa kapatawaran ng kasalanan. Ano ang mensaheng nais paiwatig sa atin ng krus? What is the message of the cross? The cross is the remedy. And what is the remedy of the cross? Point number 2. The remedy of the cross is to satisfy the law of God. To satisfy the law of God. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 2. At siya, si Kristo daw,
at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ginanap ni Jesus sa krus ang hinihingi ng batas ng Diyos na kamatayan na siyang naging tanging solusyon, remedyo, pampalubag sa kapatawaran ng kasalanan, at ito ang mensahe ng krus ni Kristo. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Upang remedyohan ang kapahamakang naghihintay sa tao. Ano ang kapahamakan tinutukoy dito? Ito ay ang kamatayan at lahat ng sumpa ng kasalanan na kailangang maremedyohan ng kamatayan ni Jesus. Paano? Para maunawaan natin, balikan natin ang Israel. Na magkasala sila sa Diyos, ang tanging remedyo o solusyong ibinigay ng Diyos upang hindi sila mapahamak at mamatay, ay hindi ang paghingi ng tawad, kundi ang ibigay nila ang hinihingi ng batas. Kaya nga kahit humingi sila ng kapatawaran sa Diyos, ay hindi pa rin sila gumaling sa kamandag ng ahas. Bakit? Dahil ang hinihingi ng batas na kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Romans 6:23. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila, imbis na sila ang mamatay, ang remedyo o solusyong ibinigay ng Diyos kay Moises ay ang paglalagay ng tansong ahas sa kahoy na kung sino man ang titingin dito ay maliligtas sa kamatayan. Gayon din naman ang remedyo o solusyong ibinigay ng Diyos sa kapatawaran ng kasalanan ay ang kamatayan ni Jesus sa krus na siyang hinihingi ng batas ng Diyos na remedyo o kabayaran ng kasalanan. Ngunit anong ibig sabihin ng tansong ahas na itinaas ni Moises? Bakit inihalintulad ang Panginoon sa ahas noong siya ay ipinako sa krus? Natatandaan niyo ba ang nangyari sa Genesis chapter 3? Kung paano ang unang taong si Adan na ating ama sa laman ay nagkasala nang tinukso siya nino ng ahas na siyang balat kayo ni Satanas para sumuway sa utos ng Diyos. At ang bunga ng pagsuway at kasalanan ay ang kamatayan, sumpa at paghihirap at kamatayan ng tao. Kung kaya ang lahat ng tao ay nakakaranas ng lakat ng uri ng paghihirap at ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Ang kasalanan nila sa Diyos ay mitulang ahas na tumuklaw sa kanila, at ang kamandag nito ay tulad ng paghihirap at kamatayang nararanasan ng mga nakagat ng ahas. Subalit dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila, sa kabila ng paulit-ulit nilang kasalanan, nagbigay ng remedyo o solusyon ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng paggawa ng isang tansong ahas na ibinitin sa kahoy, upang ang sino mang tumingin dito ay maligtas sa kamatayang bunga ng kamandag ng ahas. Kaya ang ahas at ang sumpang nakapaloob dito ay ang pangit na larawan ng tao nang tayo ay magkasala. Ngunit bakit tanso o brazen serpent? Sa Biblia, ang tanso ay simbolo ng paghatol ng Diyos. Ang halimbawa nito ay ang brazen altar o ang altar na gawa sa tanso. Sa tabernakulo ni Moises, ito ay lugar kung saan pinapatay ang tupa na inaalay. Dito rin bumabagsak ang apoy na siyang sumisimbolo sa galit at hatol ng Diyos na tutupok sa pinatay na tupa. Ang pagpatay sa tupa ay pagbaksak ng hatol ng Diyos na kamatayan na dapat sana ay danasin ng taong nagkasala, ngunit bumabaksak ang hatol ng kamatayan sa tupang inialay imbit na sa taong nag-aalay nito na siyang totoong nagkasala. Kung kaya ang brazen altar ay simbolo ng galit at paghatol ng Diyos sa kasalanan. Kaya hindi naman ang brazen serpent o ang tansong ahas ay simbolo ng galit at hatol ng Diyos na kamatayan, bunga ng kasalanan at sumpa na dapat sana ay bumaksak sa mga Israelitang nagkasala. Ngunit imbis na sa kanila bumagsak ang hatol, dahil sa pag-ibig ng Diyos,
ang sino mang tumingin sa tansong ahas ng may pananampalataya. At sinabi ng Diyos, ang hatol ng kamatayang bunga ng kagat ng ahas ay inilipat ng Diyos sa tansong ahas na ibiniti ni Moises sa kahoy. Dito pumapasok ang salitang sa ganoong paraan na sinabi sa talatang ating binabasa sa verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas ay gayon o sa ganoong paraan kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ibig sabihin, sa ganoong paraan din ililigtas ng Diyos ang makasalanang tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus, kung saan ang pangit na larawan ng ahas at ng sumpa na siyang naging larawan natin na mga makasalanang tao ay inilipat ng Diyos sa Panginoong Yesus. Kaya nga sinabi sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Kailan? Nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Kung kaya ang Panginoong Yesus ay naging larawan ng sumpa at kasalanan nang dahil sa sumpa at kasalanan ng tao na dinala niya sa krus upang siya ang dumanas ng parusang dapat ay sa atin. Kaya ang galit at hatol ng Diyos sa ating kasalanan ay bumaksak lahat sa Panginoong Yesus nung siya ay nakabitin sa krus. Imbis na sa atin ito bumaksak. Bakit? Dahil ang kamatayan lang ni Jesus ang tanging remedyo o solusyon para mapaglubag ang galit ng Diyos sa kasalanan upang masatisfy ang kabanalan ng Diyos at ang katuwirang hinihingi ng batas niya. Ginawa ito ng Diyos upang hindi maikompromiso ang katuwiran na hinihingi ng batas at upang maipadama pa rin niya ang pag-ibig niya sa atin. What is the message of the cross? The death of Christ on the cross is the only remedy that satisfies the law of God. Para sa ikatlong puntos, muli nating basahin ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay wag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang bunga ng kamatayan ng Panginoon sa krus. Ang buhay na walang hanggan ay ang espiritual na buhay na mula sa Diyos na ipinagkakaloob niya sa sinumang mananampalataya. What is the message of the cross? What is the result of the cross of Christ? The result of the cross of Christ is the spiritual life of God. The spiritual life of God. Anong ibig sabihin ng spiritual life of God o eternal life na pinagkaloob ng Diyos sa sino mang mananampalataya o mananampalataya ng totoo sa Kanya? Ang spiritual life ay tumutukoy sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan na mananatili magpakailanman kahit pa dumating ang kamatayang pisikal at maging sa kabilang buhay. Kung kaya ang kamatayan ng isang tunay na mananampalataya ay hindi katapusan, kundi paglipat o pagtawid lamang sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit sinabi ng Biblia sa Philippians chapter 1 verse 21, to live is Christ and to die is gain. Masarap mabuhay sa mundong ito kung nakilala mo si Kristo, dahil isang malaking pribileyo ang mapaglingkuran siya. Ngunit kung darating man ang kamatayan sa buhay ng isang mananampalataya, hindi ito isang kawalan kundi mas malaking pakinabang. Bakit? Dahil mas mararanasan natin ang kapuspusan at kaganapan ng espiritual na buhay na ibinigay niya sa atin bilang pakinabang na madadala natin sa kabilang buhay na mas higit sa anumang bagay sa mundong ito. Higit sa lahat, ang espiritual na buhay ay hindi lang ang pagkakaroon ng buhay na magpapatuloy sa kabilang buhay. Ang espiritual na buhay ay ang mismong buhay mula sa Panginoong Yesus.
Ang buhay ng anak ng Diyos ang nananalaytay sa atin. At yan ang pinakamalaki nating pakinabang. Anong sinasabi nito sa atin? Sinasabi sa atin ng John 3:16 na minahal ka ng Diyos kahit na sino ka man nang sampalatayaan mo ang kanyang anak. At salamat sa Diyos, minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero huwag tayong hihinto doon. Kapag binasa natin ang John 3:16, huwag lang sana tayong kiligin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil hindi lang ito isang nakakakilig na damdamin. Pero dahil sa pagiging natural na selfish ng tao, humihinto na tayo doon, imbit na saliksikin pa natin ang lalim ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil iyon lang ang gusto nating marinig. Ang mahal tayo ng Diyos. Ngunit dapat nating maunawaan na ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi lang ang pag-ibig niya, kundi ang kanya mismong kaisa-isang anak na si Jesus. Hindi ang sanlibutan na minamahal ng Diyos ang tunay na sukatan ng pag-ibig ng Diyos, kundi iyong ibinigay niya sa sanlibutan, si Jesus. Anong ibig sabihin nito? Sinabi ng Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Kapag naging mali ang pagkaunawa natin sa talatang to, hindi natin higit na mapapahalagahan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil minsan sasabihin natin sa Diyos sa panalangin, Lord, kung naibigay mo sa akin ang iyong bugtong na anak, ano pang bagay ang hindi mo kayang ibigay sa akin? Kaya Lord, bigyan mo rin ako ng magandang bahay, magandang kotse, magandang cellphone at magandang trabaho. Pero teka, sabi ng Diyos, may ibinigay na ako sa iyo na higit pa sa magandang bahay, kotse, cellphone at trabaho. Hindi pa ba sapat yun? Sinasabi ng Diyos kung ibinigay niya sa iyo si Jesus na siyang lahat para sa Ama at siyang kayamanan ng langit, ano pa ang kailangan mo? Di ba sa Jesus lang ay sapat na? Yun ang ibig sabihin ng Diyos kung bakit si Kristo ang ibinigay niya, dahil ang totoong kailangan natin ay si Kristo lang. Alam niyo kung material na bagay lang kailangan natin, o ang mga bagay sa mundong ito ang totoong kailangan natin. Kung katiyahan lang natin ng mundong ito ang totoong katiyahan magpupuno sa buhay natin, hindi na kailangang mamatay si Kristo sa krus. Kundi ibibigay na lang sa atin ng Diyos ang material na bagay at katiyahan kung yan lang talaga ang kailangan natin. Oo, totoong sinabi ng Diyos sa Biblia na kung naibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Pero sinabi niya yon sa atin hindi para hingin natin ang anumang bagay na maibigan natin. Sinabi ng Diyos iyon para sabihin sa iyo na hindi natin kailangang mag-worry o malungkot kung meron ka nito o wala ka noon, dahil ang mahalaga ay mayroon kang Kristo. Bakit? Dahil ang tunay na kailangan ng tao ay ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kapatawaran sa kasalanan, ang maligtas mula sa parusa ng kasalanan, ang lumago sa espiritual at maging kawangis na Jesus, at maranatan ang buhay na walang hanggan. At alam nyo, ang lahat ng ito ay nakapaloob sa espiritual na buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na nananahan sa atin. Si Jesus ang siyang pinakamalaking kayamanang natanggap mo sa Diyos sa mundong ito na higit pa sa bahay, kotse, cellphone, alahas, trabaho at pera. Sinasabi ng Diyos, kung naibigay ko sa iyo ang kaisa-isa kong anak na siyang pinakamahalaga sa akin para mamatay sa krus, bakit ka nag-aalala sa mga pangangailangan mo? Bakit ka natatakot? Ngunit paano kung ang Panginoon naman ang magsabi sa iyo? Kung nagawa kong ibigay sa iyo ang kaisa-isa kong anak, hindi mo ba kayang ibigay sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Kung sasagot ka sa Panginoon na sasabihin mong, kaya ko po Panginoon,
Sasabihin sa'yo ng Panginoon, huwag mo lang sabihin, take up your cross and follow me. Dahil noong inibig kita ay hindi ko lang sinabi kundi namatay ako sa krus para sa'yo. And this is the message of the cross. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na yan ay ang buhay ni Kristo na kanyang anak na nananalaytay sa pagkatao mo. Dahil sa buhay na yan, natayo na ang lahat. Kailangan mo na lang itong pahalagahan. This is the result of the cross of Christ. For God so loved the world that He gave His only Son. Why? He gave His only Son because Christ is all we need, and everything we need is in Christ. What is the message of the cross? What is the result of the cross? The result of the cross is the spiritual life of God. What are the message of the cross? What is the reason of the cross of Christ? The sacrificial love of God. What is the remedy of the cross of Christ? It is to satisfy the law of God. And what is the result of the cross of Christ? The spiritual life of God. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, namamangha po kami sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin. Nang ibigay mo sa amin ang iyong kaita-itang anak upang mamatay para sa iyong mga kaaway. Nang sa ganon ay mapaglubag nito ang galit mo sa kasalanan. Salamat din dahil hindi mo lang kami inibig, kundi ibinigay mo pa sa amin si Jesus na siyang kayamanan ng langit at siyang pinagmumulan ng lakat ng biyaya ng aming kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan nang kami nanampalataya sa Kanya. Dalangin ko po, Ama, kung paano nyo kami kinahabagan. Magligtas po kayo sa mga oras na ito sa sinamang magsisisi ng kasalanan at satampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na siyang tanging tagapagligtas at natitira naming pag-asa sa mundong ito sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu at ng iyong salita. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.